1 piso lang ang meron ako noon. Marami ang natawa, marami ang nanghusga. Sino ba naman ang maniniwala na sa isang baryang ganito may maitatayo akong pangarap? Ako, si Marco de la Cruz. Lumaki ako sa hirap, sa maliit na bahay na halos hindi magkasya ang aming pamilya. Naranasan kong maglakad ng walang pamasahe, magtrabaho ng walang kasiguraduhan, at mapagod ng walang kasiguraduhan kung may makakain kami kinabukasan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan kong ang pangarap, kahit gaano kaliit, basta't hindi mo bibitawan, kayang lumago. Ito ang kwento ng buhay ko. Ang kwento ng 1 piso at ng isang pangarap. Sa isang maliit na barong-barong, nakatira si Marco, isang ordinaryong manggagawa. Bawat araw, gigising siyang pagod, ngulit dala ng pangarap na balang araw makakaahon. Isang araw, hindi na ganito ang buhay natin. Sa kabila ng kanyang sipag, kulang pa rin ang kita. Sa mesa, kadalasan ay kanin at tuyo. Ngunit kahit gaon, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Simpleng hapunan, tahimik ang pamilya. Pasensya na, ito lang muna ngayon. Pero mangangarap pa rin tayo. Isang gabi, habang nagbibilang ng baryang natira, napatingin siya sa 1 piso. Sa simpleng perang iyon, nakita niya ang simula ng pangarap. Si Marco, hawak ang piso, nakatingin ng malalim. Kung marunong lang ako mag-ingat, baka dito magsimula ang pagbabago. Ngunit hindi lahat ay naniwala. May mga kapitbahay na nagtatawa na sa kanyang simpleng ideya. Sa kanto, may 2 tao nagbubulungan at tumatawa. Piso? Yan ba ang mag-aahon sa'yo? Huwag ka nang mangarap. Mas pipiliin ko ang maliit na simula kaysa walang simula. Sa harap ng pangungutya, tumatag ang kanyang paninindigan. Hindi siya uurong. Si Marco ay nasa tabi ng ilaw ng kandila. Isinusulat ang plano sa lumang notebook. Kahit 1 piso lang, magsisimula ako. At hindi na ako titigil. Upang makapagsimula, pumasok siya bilang katulong sa isang maliit na tindahan. Mababa ang sahod, pero sapat para makapundar. Si Marco ay nag-aayos ng paninda. Wala tayong dagdag ha? Minimum lang. Oo, kahit paano, makakaipon din. Bawat araw, inilalagay niya sa isang lata ang tig-1 piso. Sa dami ng pagsubok, nananatili siyang matibay. Lata ng biskwit, unti-unting napupuno ng baryang piso. Maliit man ngayon, balang araw, lalaki rin ito. May ilang naniwala sa kanya, mga kaibigang nakita ang kanyang tiyaga. Usapan sa kanto, simpleng tsismisan na naging seryosong payo. Marco, iba ka. May tiwala ako. Balang araw sisikat ka rin. Salamat, Liza. Malaking bagay yan sa akin. Ngunit hindi naging madali. Nagkasakit ang kanyang kapatid at kinailangan ng pera. Gabi, Marco ay nag-aabot ng pera sa ospital. Hawak ang kulang na ipon. Kailangan pa ng dagdag na bayad. Gagawa ako ng paraan. Basta gamutin niyo siya. Sa pinakamahirap na sandali, ang hawak lang niyang lakas ay ang simbolo. 1 piso ng pag-asa. Marco nag-iisa sa ospital. Hawak ang baryang piso. Hindi ako bibitaw. Hindi ngayon. Sa tindahan, nakilala niya si Mang Ernesto, isang retiradong negosyante na nagturo sa kanya ng tamang diskarte. Huwag mong maliitin ng maliit. Lahat ng malaki nagsimula sa piso. Natuto si Marco sa simpleng prinsipyo ng puhunan at tubo. Unti-unti niyang binuo ang ideya ng maliit na negosyo. Mas lumakas ang kanyang loob. Nakita niya na posible ang pagbabago kahit paunti-unti. Huwag mong maliitin ng maliit. Lahat ng malaki nagsimula sa piso. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May kamag-anak na kumutya sa kanya. Negosyo? Wala kang ang pera. Paano kaya yaman? Kung hindi ko susubukan, habang buhay akong talunan.
Isang araw, nakabenta siya ng konting produkto. Maliit lang ang tubo, ngunit napakalaking pag-asa. Salamat po. Ito ang simula. Dahil sa tiyaga, nakapagbukas siya ng maliit na tindahan. Ang dating pangarap, unti-unting nagiging totoo. Ang unang tubo ay nagbigay saya hindi lang kay Marco, kundi pati sa pamilya. Hapunan na mas masarap kaysa dati, lahat masaya. Ngunit hindi nagtagal, pumasok ang malalaking kakumpetensya. Ang mga katabing tindahan, mas maraming paninda at mas mura. Sa kakulangan ng karanasan, nalugi siya at halos naubos ang puhunan. Ganito na lang ba palagi? Dumating ang tanong, dapat pa ba siyang magpatuloy o tumigil na? Si Marco, naglalakad mag-isa sa dilim, hawak ang baryang piso. Umiyak ang kanyang pamilya ng malugi, ngunit pinili nilang suportahan siya. Natuto siyang tanggapin ang pagkakamali at gawing aral. Mabaling si Marco, nagsusulat ng mga aral sa notebook. Natapos ang kanyang unang kabanata sa paninindigang hindi siya susuko. Kahit piso lang ang simula, ito'y magiging daan sa pagbabago. Kung kailangang magsimula ulit, gagawin ko. Hindi susuko. Hindi kailanman. Mula sa isang barya, lumago ang pangarap ni Marco. Sa tulong ng sipag, maliit na puhunan at suporta lang iilang kaibigan, nagsisimula siyang magbenta sa palengke. ₱1 lang po. Subukan nyo na. Marco, hindi madali ito. Pero huwag mong kalimutan, ang unang hakbang, pinakamahirap. Alam ko, Liza, pero kahit piso lang, may laban ako. Habang nagtitinda, hindi lahat ay naniniwala. May mga mata na puno ng duda. Aba, Marco, akala ko yayaman ka na. Piso-piso lang pala ang negosyo mo. Hindi man malaki ngayon, lalaki rin. Lahat nagsisimula sa maliit. Huwag mong pansinin. Sila rin mamamangha kapag nakita nilang lumago ka. Minsan, isang matandang tindero ang lumapit kay Marco habang nagtitinda. Marco, natutuwa ako sa tiyaga mo. Pero tandaan, hindi lang sipag ang puhunan. Diskarte, anak. Yan lang hindi laging nakikita ng iba. Salamat, Mang Ernesto. Kailangan kong matuto sa bawat hakbang. Sa bahay ni Liza, maliit na mesa, may papel at lapis. Sa unang pagkakataon, tinutulungan siya ni Liza na magtala ng benta at gastos. Kung gusto mong lumago, kailangan malinaw ang kita at labas ng pera. Hindi ako sanay dito, pero susubukan ko. Kung pangarap ang puhunan, ayaw kong maligaw sa direksyon. Habang papauwi sa madilim na kanto, si Rogelio nakasandal, may sigarilyo. Dumating si Rogelio, dala ang alok na mabilis nakita. Marco, bakit magpapagod ka pa dyan? Sumama ka sa akin. Isang gabi lang, doble pakikitain mo kaysa isang linggo dyan. Hindi, Rogelio. Ayokong magtayo ng pangarap na galing sa mali. Sa ikalawang buwan, dumami ang kita. Unti-unti nadagdagan ng gulay sa kanyang lamesa. Repolyo, ampalaya, at sitaw. Unti-unti, napapansin na ng mga mamimili. Marco, tignan mo. Dumadami na ang bumabalik. Nakikita nila ang tiyaga mo. Hindi ako titigil. Hanggat may pambili ng gulay, may pag-asa. Sa mga sumunod na linggo, natutunan ni Marco na hindi sapat ang bumili sa palengke at muling magtinda. Kailangan niyang lumapit mismo sa pinagmumulan, ang mga magsasaka. Magandang araw po. Ako po si Marco, tindero sa palengke. Baka po pwede akong bumili ng direkta sa inyo para masulit ang kita. Direkta? Madalas kasi, kinukuha na to ng suki naming malalaki. Ikaw ba? Kaya mong bumili ng maramihan? Hindi pa po malaki ang puhunan ko. Pero kahit kaunti lang, babayaran ko ng tama at agad. Mas mabuti kaysa masira ang gulay. Nakumbinsi ang magsasaka. Unti-unting nakabuo si Marco ng maliit na koneksyon at dito nagsimula ang bago niyang hakbang sa negosyo. Dahil direkta na ang kuha niya, bumaba ang presyo ng paninda. Maraming mamimili ang lumapit. Sa palengke, ang stall ni Marco na mas puno ng gulay, dumadami ang mamimili. Marco, bakit mas mura dito sa'yo? Presko pa. Sa iba, halos doble ang presyo. Direkta po sa magsasaka para pareho tayong panalo.
Sila may kita, kayo nakakatipid. Ngunit sa tabi, muling nagbabadya ang panuniya ni Tasyo. Presyo niya mura, pero tingnan natin kung tatagal. Baka bukas, wala na yan. Habang dumarami ang mamimili, lalong naging magulo ang paligid. Ingay ng tawaran, sigawan ng tindera, at halakhak ng mga suki. Stall ni Marco, may pila. Hindi ko inakala, Marco. Suki na tayo. Halos hindi ka makahinga sa dami ng bumibili. Liza, ito na yun. Pero hindi ibig sabihin titigin tayo nito. Kailangan pa nating palakihin. Pagka-uwi, bagsak ang katawan ni Marco. Ngunit bago pumikit, tumingin siya sa mga baryang nakalagay sa isang lumang karapon. 1 piso, 2 piso, araw-araw nadadagdagan. Darating ang oras, hindi lang gulay ang paninda ko. Isang hapon, nakilala ni Marco si Antonio, kilalang negosyante sa bayan. Malinis ang bihis, makinis ang salita. Nakita si Antonio na nakatayo sa tapat ng stall na nakasuot ng mamahaling relo. Marco, napapansin ko ang negosyo mo. Maganda ang simula. Kung papayag ka, maaari kitang tulungan. Partnership tawag dyan. Pero syempre, malaking porsyento sa akin. Kung ganun, mawawala ang kontrol ko. Kailangan ko mag-isip muna, Antonio. Mag-isip ka, Marco. Pero tandaan mo, hindi lahat nabibigyan ng alok na ganito. Magdamag, hindi makatulog si Marco. Partnership na ba ang susi o dapat manatiling mag-isa? Nakahiga si Marco, gising pa rin. Iniisip ang alok ni Antonio. Kung tatanggapin ko, baka lumago agad. Pero baka mawalan ako ng sarili kong direksyon. Isang linggo, bumuos ang ulan. Hindi lang isang araw, hindi 3. Ang mga gulay, unti-unting nabulok. Ang mga gulay sa mesa, may tubig ulan. Nagsisimula ng mamuo ang amag. Si Marco, napapikit, di malaman ang gagawin. Diyos ko, kalahati ng puhunan na wala sa isang iglap. Hindi mo kasalanan, Marco. Ganito talaga ang negosyo. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Nabalot ng pangamba si Marco. Ang mga suki, dumalang. Ang mga gulay, halos wala nang bumibili. Malungkot na ang palengke. Ilang gulay, hindi na presko. Marco nakaupo, tahimik. Ganito ba talaga ang simula? Parang kahit anong gawin ko, laging may kapalit na sakit. Lumapit si Marco kay Mang Ernesto, dala ang bigat ng loob. Marco, ang negosyo, hindi palaging kita. Minsan, talo muna bago panalo. Kung susuko ka, walang kwenta ang lahat ng pinaghirapan mo. Hindi po ako susuko. Pero paano ko sisimulan muli? Hanapin mo ang paraan. Gamitin ang talino, hindi lang ang braso. Sa gitna ng kahinaan, muling lumapit si Rogelio. Madilim na eskinita, nahuli si Rogelio, naninigarilyo, nakangiting na panukso. Marco, sabi ko na, madali lang ang pera kung gusto mo. Halika, isang trabaho lang, bawi agad ang lugi mo. Rogelio, hindi pera ang kapalit ng kaluluwa ko. Hindi kita kailangan. Matigas ang ulo mo, pero sige, tingnan natin kung tatagal ka. Isang gabi, nagluto si Liza ng ginisang gulay mula sa mga hindi na nabenta at inihatid kay Marco sa palengke. Marco, tingnan mo. Imbis na masira, niluto ko. Ibenta natin sa mga karinderya. Mas makakabenta pa tayo. Liza, ang galing mo. Hindi ko yan naisip. Sige, simulan natin. Kinabukasan, ipinagbili nila ang mga nilutong gulay sa mga kainan. Nakalagay sa mga food container na maayos na nakalagay sa maayos na box. At laking gulat ni Marco, lahat naubos. Marco, bukas ulit ha. Kailangan ko ng supply araw-araw. Oo, magdadala ako. Salamat sa tiwala. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya tindero sa palengke. Sa tulong ni Liza, isa na siyang supplier ng gulay at luto para sa mga karinderya at kainaan sa palengke. Ganito pala ang pakiramdam. Hindi lang barya, kundi siguradong kita. Unti-unting bumalik ang kumpiyansa ni Marco. Ang mga suki, muling lumapit. Unti-unti lumalaki ang tindahan ng gulay. Dumadami na ang namimili sa palengke.
Marco, ikaw na talagang pupuntahan ko. Alam kong presko at sulit. Salamat, Suki. Babalik-balikan ko kayo ng mas magagandang kulay. Pati ang mga dating nagdududa, napansin na ang pag-usbong ni Marco. Kahit si Tasyo, nagulat sa mga mamimiling nakapila. Hindi nga, dumadami ang suki niya. Baka nga may ibubuga itong si Marco. Naisipan ni Marco na mag-ipon para sa mas malaking stall. Hindi na sapat ang lumang mesa. Lisa, balang araw hindi lang mesa ang paninda ko. Magiging tindahan na ito. Alam kong kaya mo, Marco. Dito nagsisimula ang mas malaking pangarap. Muling bumalik si Antonio, ngunit ngayon, mas maingat ang tono. Marco, napahanga mo ako. Hindi ko akalaing lalaki agad ang negosyo mo. Kung gusto mo pa rin ng tulong, bukas ako. Antonio, salamat sa alok. Pero ngayon, gusto kong sarili kong lakas ang maging puhunan. Kapag dumating ang oras, ako ang lalapit sa'yo. Isang gabi, nakaupo si Marco sa bagong stall. Hindi na mesa, kundi maliit na espasyong nakatayo para sa kanya. Sa harap niya, sari-saring gulay. Mas presko at mas marami. Mula sa 1 piso, narating ko ito. Hindi pa rito nagtatapos. Mas marami pang pangarap ang naghihintay. At sa pagtatapos ng season 2, hindi pa kayamanan ang natamo ni Marco, kundi respeto, karanasan, at pundasyon ng mas matibay na bukas. Ang gulay na kanyang pinaghirapan, naging simbolo ng... Lumaki na ang tiwala ng mga suki kay Marco. Ang dating maliit na mesa ay hindi na kasya sa dami ng gulay na kanyang binebenta. Dumating ang pagkakataon na lumipat siya sa mas malaking pwesto sa palengke. Salamat sa Diyos, mas maluwag na ito. Mas makakapaglatag na ako ng mas maraming paninda. Marco, ang layo ng narating mo. Dati, isang maliit na mesa lang. Ngayon, may pwesto ka na. Hindi pa ito ang dulo, pero malaking hakbang na ito. Dumating si Aling Cora sa bagong pwesto ni Marco, isang kilalang supplier ng gulay mula sa kalapit bayan. Marco, narinig ko, masipag ka. Kung gusto mo, ako na ang magdala ng ibang gulay dito. Mas mura, mas sariwa. Aling Cora, malaking tulong po yan. Pero kailangan kong siguraduhin na kaya kong bayaran sa tamang oras. Sa sipag mo, hindi ako nag-aanala. Unti-unti, dumami ang uri ng gulay sa pwesto ni Marco. May repolyo, sitaw, ampalaya, at kamatis. Maraming bumibili. Marco, kumpleto ka na pala ngayon. Dito na lang ako bibili. Salamat ko. Ang pangarap ko, hindi lang basta benta, kundi makilala bilang maaasahang tindero. Ngunit hindi natuwa ang ibang tindero, lalo na si Mario. Matagal na nagtitinda sa palengke. Isang stall owner na nakatayo sa tapat ng pwesto ni Marco. Nakakunot ang noo. Hoy Marco, bakit parang gusto mong sakupin ang palengke? Para bang ikaw lang ang marunong magtinda? Mario, hindi ako nakikipagkumpetensya. Ang gusto ko lang, maghanap buhay ng marangal. Ha! Tingnan natin kung tatagal ka. Nang gabing iyon, kinausap siya ni Mang Ernesto. Marco, huwag kang padala sa galit ng iba. Natural lang ang kompetisyon. Oo nga po, Mang Ernesto. Pero minsan, nakakapagod din. Kung gusto mong magtagal, kailangan marunong kang ngumiti kahit binabato ka. Isang pulong ng mga tindero ay naganap upang pag-usapan ng bagong sistema sa palengke. Sa barangay hall, may mga tinderong nakaupo, kabilang si Marco at Mario. Ang inyong lingkod, Barangay Kapitan. Mga kasama, gusto nating maging maayos ang palengke. Huwag kayong magsisiraan. Kasi Kap, etong si Marco, parang gusto nang maging hari rito. Hindi po totoo yan. Ang gusto ko lang ay kumayod ng marangal. Ang tagumpay ng isa, hindi kailangang maging kabiguan ng iba. Dumating si Antonio, isang may-ari ng karinderya. Marco, kung kaya mong mag-supply araw-araw, sa'yo na ako kukuha. Kailangan ko ng sigurado at sariwa. Makakaasa po kayo, Antonio. Hindi ko kayo bibiguin. Ngunit may pangamba si Liza. Sa bahay, gabi, nag-uusap sina Marco at Liza. Marco, baka hindi mo kayanin.
Ang dami nang umaasa sa iyo. Liza, ito na ang pagkakataon ko. Kung matatakot ako, paano ko maaabot ang pangarap? Unang araw ng pagsusupply kay Antonio. Umaga, karito ng puno ng gulay at isang palas ng miyon. Dinala ni Marco sa karinderya. Sariwa, gaya ng ipinangako mo. Salamat, Marco. Salamat din, Antonio. Sana maging simula ito ng magandang ugnayan. Sa gitna ng pag-usbong, muling luwapit si Rogelio. Sa madilim na eskinita, Rogelio nakasandal sa gilid. Marco, ang laki na ng negosyo mo. Pero kung gusto mong mas mabilis lumago, may paraan ako. Rogelio, ilang beses na kitang tinanggihan. Hindi ko ilalagay sa peligro ang pinaghirapan ko. Kahit lumalago ang negosyo, may mga suki na nagdududa. Baka hindi ka magtagal, Marco. Baka bukas, ibang tindero na naman. Ang tiwala, dahan-dahang nabubuo. Sana bigyan niyo ako ng pagkakataon. Minsang naubusan si Marco ng paninda. Si Aling Cora ang nag-abot ng tulong. Marco, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala bukas. Isulat mo na lang. Salamat po, Aling Cora. Hindi ko ito malilimutan. Kumalat ang balita na si Marco raw ay may utang na hindi binabayaran. Iyan si Marco. Lumalaki ang ulo. Hindi marunong magbayad. Mario, kung may utang ako, bakit hindi mo sabihin ng harapan? Huwag mong sirain ang pangalan ko. Sa kabila ng chismis, ipinakita ni Marco ang katapatan. Nagbabayad siya kay Aling Cora sa harap ng ibang tindero. Salamat po sa pagtitiwala. Hindi ko hahayaang masira ito. Si Aling Cora malakas ang boses na sadyang ipinarinig sa ibang tindero sa palengke. Eto si Marco. Alam niya ang salitang tiwala. Nabigyan ng pagkilala si Marco bilang huwarang tindero ng palengke. Marco, inspirasyon ka sa marami. Huwag kang magbabago. Hindi ko po ito narating kung wala ang kiwala ng mga kasama ko. Isang bagyo ang dumating at naapektuhan ang mga gulay. Sa palengke, kaunti ang paninda. Malungkot ang mga tindero. Paano ko masusupply kay Antonio kung kaunti ang ani? Kaya mo yan, Marco. Maghanap tayo ng ibang paraan. Nagpakita ng malasakit si Antonio. Marco, naintindihan ko ang sitwasyon. Kahit kaunti lang ang dala mo, tatanggapin ko. Ang mahalaga, hindi mo ako iniwan. Salamat, Antonio. Lalo mo akong pinatatatag. Makalipas ang ilang araw, muling bumuti ang panahon at dumami ang ani. Masayang nag-aayos si Marco ng paninda. Salamat, bumalik din ang biyaya. May isa pang bagong karinderya na lumapit para kumuha ng supply. Marco, kung kaya mo, sa iyo na rin kami kukuha. Handa akong subukan. Basta wag mapabayaan ng nauna kong kliyente. Lalong nag-init ang dugo ni Mario sa dumadaming suki ni Marco. Lahat na lang ng suki kinukuha mo. Hindi ka ba marunong makontento? Mario, hindi ko ito inaagaw. Sila mismo ang lumalapit. Ang puhunan ko lang ay sipag at tiwala. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Marco. Hindi na siya nag-iisa sa palengke. Sa kabilang dulo, naroon ang isang karibal na handang agawin ang kanyang mga suki. Si Mario, kilala sa kanyang bilis, tapang at koneksyon. Para sa marami, isa itong bagong atraksyon. Para kay Marco, isa itong mabigat na banta. Aba, bago ah. Ang daming gulay. Mas mura pa. Suki, lumapit na kayo dito. Pinakamura, pinakasariwa. Hindi kayo malulugi. Lisa, ito na yon. Pero hindi ko kayang gaya ng ganyang estilo. Kailangan kong manatiling totoo. Marco, alam ng mga tunay mong suki ang halaga ng tiwala. Kahit gaano kaganda ang bagong pwesto, babalik sila kung alam nilang totoo ang tinda mo. Habang dumaraan ang oras, ramdam ni Marco ang bigat ng kompetisyon. Ang ilang suki, lumilipat. Ang iba, nag-aalinlangan. Ngunit nanatili siyang tahimik
Umaasang ang kanyang konsistensya ay magdadala ng tamang resulta. Maghapon ng ingay ng palengke. Sa pagtatapos ng araw, kalahati lamang ng paninda ni Marco ang naibenta. Samantalang si Mario, ubos ang paninda at nakangisi. Oh, pare, ganyan talaga. Kung mahina ang diskarte, matatalo ka. Baka gusto mong sumali sa akin, baka sakaling kumita ka pa. Hindi lahat nadadaan sa bilis at ingay, Mario. May mga bagay na mas mahalaga kaysa pera. Ang labanan ay hindi lamang tungkol sa gulay, kundi sa prinsipyo. Sa mata ng marami, natalo si Marcos sa araw na iyon. Ngunit sa kanyang puso, nagsisimula pa lamang ang tunay na digmaan. Sumunod na mga araw, nakaupo si Marcos sa kanyang lamesa, nakatingin sa mga gulay na hindi maubos. Ang kita, bumababa. Ang mukha niya, pagod at balisa. Dumating ang araw ng pagkatalo. Unti-unting bumagsak ang benta ni Marco. Ang mga gulay nasisira sa mesa. Ang mga suki lumalapit na sa karibal. At ang kanyang pananalig nagsisimula ng mabawasan. Ano bang kulang? Bakit parang hindi na sapat ang sipag ko? Dapat bang sumuko na lang? Marco, hindi sukatan ng pagkatao ang panandaliang pagkatalo. Masusubukan ka sa panahon ng kahirapan, hindi sa panahon ng tagumpay. Pero Mang Ernesto, paano kung wala nang babalik? Paano kung ito na ang huli? Kung ganun ang iniisip mo, talo ka na bago ka pa lumaban. Tandaan mo, ang negosyo ay hindi lang tungkol sa gulay. Ito'y tungkol sa pagtitiwala at pagpupursige. Muling dumating si Rogelio. Marco, kaibigan, nakikita ko ang hirap mo. Gusto mo ba ng dagdag puhunan, pera agad, kikita ka ng mabilis, hindi mo na kailangang maghintay. At ang kapalit? Ano naman ang kapalit? Wala. Kundi konting bahagi ng kinabukasan mo. Sa harap ni Marco, 200 ang nakalatag. Ang isa, puno ng pasakit ngunit matuwid. Ang isa, mabilis ngunit mapanganib. Sa puntong iyon, hindi pera ang tunay na kalaban, kundi ang sarili niyang pagdududa. Gabi, si Marco at Liza ay nasa maliit na bahay, tahimik, parehong pagod. Sa gitna ng pangungulila at pagod, dumating ang mas mabigat na pagsubok. Hindi lamang pera ang nakataya, kundi ang tiwala ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Marco, nakikita kong pinapasan mo lahat. Pero hindi mo kailangan mag-isa. Nandito ako. Liza, ayokong madamay ka sa hirap ko. Baka tama si Mario. Baka hindi talaga ako para dito. Kung ganun ang iniisip mo, Marco, anong silbi ng lahat ng pinaghirapan mo? Naniwala ako sa'yo dahil alam kong totoo ka. Kung susuko ka ngayon, para mo na ring iniwan lahat ng naniniwala sa'yo. Habang bumibigat ang usapan, pumasok si Mang Ernesto. Nakikinig, tahimik, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Marco, ang negosyo ay parang pagtatanim. Hindi lahat ng buto sabay-sabay tutubo. May mga darating na peste, bagyo at tagtuyot. Pero king may tiyaga, darating din ang anihan. Kung ganun, hindi ako susuko. Hindi ko ipagkakanulo ang tiwala ninyo. Laban tayo hanggang dulo. Sa gabing iyon, muling tumibay ang puso ni Marco. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa mga taong nagtiwala sa kanya. At sa gitna ng dilim, muling sumiklab ang apoy ng kanyang pangarap. Kinaumagahan, palengke muli. Si Marco ay nakatayo sa harap ng kanyang lamesa, bagamat mas maliit kaysa kay Mario, puno ito ng malinis at sariwang gulay. Dumating ang bagong araw.
Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit nagbago na ang pananaw ni Marco. Hindi na ito simpleng negosyo lamang. Ito ay misyon. Patunayan na ang sipag, tiwala at paninindigan ay higit sa anumang panandaliang tagumpay. Marco, balik ako sa'yo. Hindi lahat ng mura, sulit. Sa'yo ko naramdaman ang tiwala. Salamat. Hindi ko kayo bibiguin. Si Mario ay napadaan, nakakunot ang noo at halatang naiinis. Hindi ka rin tatagal. Hindi ko kailangan maging pinakamalakas para manatili. Ang kailangan ko lang ay paniniwala. At iyan ay hindi mo kayang bilhin. Sa pagtatapos ng Season 3, hindi pa nagwawagi si Marco. Ngunit hindi rin siya tuluyang natalo. Natutunan niyang ang pinakamalaking laban ay hindi laban sa karibal, kundi laban sa sariling panghihina ng loob. At sa pagtibay ng kanyang paninindigan. Matapos ang matinding laban sa palengke, muling bumangon si Marco. Ang kanyang pwesto, bagamat simple, ay nagsimulang makilala sa pagiging tapat at maayos. Ngunit sa likod ng mga ngiti, alam niyang hindi siya pwedeng manatiling maliit magpakailanman. Liza, Mang Ernesto, alam kong hindi sapat ang ganito. Kailangan kong mag-isip kung paano ko mapapalawak ang negosyo. Maganda yan, Marco. Pero tandaan, hindi lahat ng paglaki ay mabuti. Kailangan may plano. Naniniwala ako sa'yo. Basta't malinaw ang landas, susuportahan kita. Sa unang pagkakataon, pinag-isipan ni Marco kung paano makakapagbenta sa labas ng palengke. Mga karinderya, mga tindahan, at mga kapitbahay na nangangailangan ng regular na gulay. Kung makakapag-supply ako sa mga karinderya, siguradong mas marami ang kita. Hindi ko na kailangang umasa sa suki lang. Pero kailangan mo ng mas malaking puhunan at mas malaking tiwala ng mga tao. Kung tiwala ang puhunan, yan ang babayaran ko ng pawis. Lumapit si Marco sa isang may-ari ng karinderya. Hindi siya sigurado kung tatanggapin ang kanyang alok, ngunit dala niya ang tapat na puso. Aling Marta, gusto ko sanang maging regular na taga-supply ng gulay dito. Hindi ako pinakamura, pero masisiguro kong malinis at sariwa. Marami na akong supplier, Marco. Ano ang kaibahan mo? Hindi ko lang gulay ang dala, kundi tiwala. Hindi ko kayo bibiguin. Sa wakas, tinanggap siya. Isang maliit na hakban, ngunit sapat para magsimula ang mas malaking yugto. Hindi nagtagal, dumami ang tumanggap kay Marco. Mula 1, naging 3. At sa bawat hakbang, dumoble rin ang kanyang responsibilidad. Marco, tandaan, kapag lumalaki ang saklaw, lumalaki rin ang tiwala na kailangan mong alagaan. Handa ako, Mang Ernesto. Basta't may kasama ako, hindi ako matitinag. Ngunit hindi lahat masaya sa pag-angat ni Marco. Si Mario, na unti-unting nawala ng suki, ay muling nagbalak. Hindi pwedeng lumakas yan. Kung hindi natin pipigilan, tayo ang mawawala. Anong plano mo? Missy, simple lang. Wasakin ang tiwala. Ganyan nga, Marco. Ang tiwala, hindi pinapaliwanag. Pinatutunayan. Habang lumalakas ang negosyo ni Marco, nagsimula ring kumalat ang mga bulong sa palengke. May mga nagsasabing hindi siya mapagkakatiwalaan, na marumi ang kanyang bulay at siya'y umaasa lamang sa awa ng suki. Ngunit ang mga chismis, alam niyang hindi basta-basta namamatay. Marco, may mga nagsasabing hindi na daw sariwa ang gulay mo. Totoo bang galing ang mga bulong-bulungan kay Mario? Alam kong siya yun. Pero kung papatulan ko, lalong lalaki. Ang sagot ko na lang, trabaho. Isang araw, may suking lumapit. Dala ang gulay na binili kahapon. Bahagyang sira at puno ng tanong ang kanyang mukha. Marco, ganito ba lagi? Akala ko ba sariwa? Pasensya na ate, hindi ko sadya. Palitan ko agad, walang dagdag bayad. Talaga? Hindi ka na nagtanong? Kung tiwala ang binili mo, tiwala rin ang kapalit. Sa simpleng kilos, napawi ang duda. At doon, unti-unting bumabalik ang tiwala ng marami.
Habang lumalaki ang negosyo ni Marco, lumalaki rin ang pangangailangan. Isang gabi, si Liza ay nakatitig sa kanilang maliit na kahon ng ipon. Marco, gamitin mo ang ipon ko. Hindi man ito kalakihan, pero makakadagdag ito sa puhunan. Liza, ayokong mawala ang iniipon mo. Ang ipon na hindi ginagamit, nabubulok. Ang ipon na itinataya, nagiging pag-asa. Sa kanilang pag-uusap, mas lumalim pa ang pagkakaisa. Ang tiwala hindi na lamang mula sa suki, kundi mula rin sa puso ng kasama. Dumating ang isang oportunidad. Isang maliit na restaurant ang naghahanap ng regular supplier ng gulay. Isang malaking order, higit pa sa dati niyang hawak. Kung makukuha ko ito, siguradong makakaangat tayo. Pero kailangan kong magtrabaho ng doble. Ito na ang simula ng paglawak. Pero bantayan mo, Marco. Hindi lahat ng order ay kayang tuparin kung wala kang tamang sistema. Sa hamong ito, nagpasya si Marco. Tatanggapin niya ang malaking order, dala ang tapang at tiwala ng kanyang kasama. Apang matupad ang malaking order, halos walang pahinga si Marco. Bago sumikat ang araw, nasa bukid na siya. Bago sumara ang palengke, abala pa rin siya. Ang kanyang katawan, unti-unting bumibigat. Marco, magpahinga ka naman. Hindi lahat ng laban kayang sagutin ng lakas. Kung hihinto ako, paano ang mga umaasa? Marco, alalahanin mo, ang katawan, puhunan din. Kapag tuluyang bumigay, wala ka nang mailalaban. Sa kabila ng pagod, natupad ni Marco ang unang malaking order. At sa unang pagkakataon, may hawak siyang bayad na higit sa inaasahan. Lisa, Mang Ernesto, tingnan ninyo. Pinaghirapan natin, pero sulit. Hindi na ito pangarap lang, Marco. Unti-unti na nating nakikita. Simula pa lang ito. Marami pang daraan na mas mabigat. Pero ngayon, ipagdiwang mo ang bunga ng pawis mo. Ang bawat bariyang hawak nila ay simbolo ng pawis, pag-asa at pagtitiwala. Ngulit kasabay ng tagumpay, parating na rin ang mas mabibigat na pagsubok. Sa pag-usad ng negosyo ni Marco, lalo ring tumalim ang mga matang nakatingin. May mga vendor na nagsimulang maingit. At si Mario hindi na makatiis sa lumalakas na pangalan ng kanyang karibal. Hindi ako papayag. Kung patuloy siyang aangat, mawawala tayo. Kailangan nating gumawa ng paraan para bumagsak siya. Paano, Mario? Hindi basta-basta si Marco. Kilala na siya sa pagiging tapat. Walang tapat na hindi kayang sirain ng maling kwento. Sa dilim ng palengke, nagsimulang umikot ang mga plano laban kay Marco. Ngunit siya, abala pa rin sa pagdadala ng gulay. Walang kamalay-malay sa mga matang nagbabantay. Isang araw, isang insidente ang gumulat sa lahat. May nagsumbong na ang gulay ni Marco ay may halong bulok at ang balitang ito mabilis na kumalat. Marco, ganito ba ang tinda mo ngayon? Akala ko ba malinis? Pasensya na po ate, hindi ko alam kung paano nangyari to. Huwag kayong mag-alala, papalitan ko agad. Marco, tingnan mo, parang sinadyang haluan. May kamay na gumalaw dito. Hindi ito aksidente. Ngunit sa harap ng lahat, pinili pa rin ni Marco ang katahimikan. Ang kanyang sagot, hindi galit, kundi mas matinding pagpupursige. Gabi, sa kanilang tahanan, nakaupo si Marco at Liza. Tahimik ang paligid, ngunit mabigat ang usapan. Hanggang kailan tayo ganito, Marco? Kung paulit-ulit kang sisirain, paano ka makakabangon? Liza,
Alam kong mahirap, pero hindi ko kayang sukuan ang pinaghirapan natin. Kung bibigay ako ngayon, tama si Mario. Hindi ako galit sa pangarap mo. Natatakot lang ako na baka masira ka bago ka pa magtagumpay. Hindi ako susuko. Hindi lang para sa akin, kundi para sa atin. Sa gabing iyon, hindi pera ang naging puhunan, kundi tiwala at panata sa isa't isa. Dahil sa lumalaking order, kinailangan ni Marco ng mas malaking espasyo. Sa tulong ng maliit na ipon at dagdag suporta mula kay Liza, nakahanap siya ng isang lumang bodega na pwedeng gawing imbakan. Tingnan mo, Liza. Hindi man bago, pero dito natin maisasaayos ang lahat ng gulay, mas magiging maayos ang delivery. Parang lumalaki na talaga tayo, Marco. Pero siguraduhin mong kaya nating bayaran ito buwan-buwan. Isa itong malaking hakbang. Pero huwag kalimutan, ang bodega ay hindi lamang lugar. Isa itong simbolo ng pananagutan. Sa wakas, nakatayo na si Marco hindi lang bilang simpleng vendor, kundi bilang maliit na negosyante. Ngunit hindi naging madali. Sa unang linggo pa lamang, nagkaproblema. Nagkaroon ng tagas sa bubong at nasira ang ilang kulay dahil sa ulan. Marco, ilang kilo ang nasayang. Paano na ang delivery bukas? Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Kung kailangan kong maglakad ng ilang kilometro para bumili ng dagdag, gagawin ko. Hindi lahat ng problema malulutas ng lakas lang. Minsan, kailangan mo ring humingi ng tulong. Ang unang linggo ng bodega ay naging mabigat. Ngunit, hindi nito pinatay ang apoy ni Marco. Bagkus, mas lalo niyang naramdaman ang halaga ng tiyaga. Habang abala si Marco sa pagpupursige, may lihim namang nabunyag. Si Mario pala ay may koneksyon sa isang sindikatong nagpapautang sa mga vendor. At isa-isa na niyang kinukumbinsi ang mga tao na huwag nang bumili kay Marco. Mario, hindi ka ba natatakot? Baka lumaban si Marco. Hindi ako natatakot. Sa mundong ito, hindi ang masipag ang nananalo, kundi ang marurunong mandaya. Habang lumalawak ang pangarap ni Marco, lumalalim din ang dilim ng mga balak laban sa kanya. Ang labang dating gulay at suki lamang, ngayoy unti-unting nagiging laban ng prinsipyo at buhay. Isang umaga, dumating si Marco sa bodega na may hawak na listahan ng mga order. Ngunit sa kanyang pagtingin, halos kalahati ang kanselado. Ang mga suki, isa-isa nang tumalikod. Hindi boses ng galit ang lumabas kay Marco, kundi boses ng paninindigan. Lisa, bakit ganito? Kahapon lang, buo ang order. Ngayon wala na. May narinig ako sa palengke. Sinasabi raw nilang hindi na sariwa ang mga gulay mo. Yan ang sinasabi ko, Marco. Hindi lahat ng laban ay lantaran. May mga laban na paninira ang bala. Kung ganyan, oras na para ipakita sa kanila kung ano ang totoo. Kinabukasan, hinarap ni Marco ang isa sa kanyang suki. Hindi para magreklamo, kundi para magpaliwanag. Aling Marta, narinig kong hindi nyo na ako kukunin. Totoo bang dahil sa mga bulok na gulay? Marco, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero marami ang nagsasabi. Kung mali man, paano ko ipapaliwanag sa mga customer ko? Hindi ko hinihingi ang lahat ng order. Hinihingi ko lang ang pagkakataong patunayan na hindi ko kayo niloloko. Isang pagkakataon, iyon lang ang maibibigay ko. Patunayan mo, Marco. Sa bawat salita, mas malinaw kay Marco, tiwala ang tunay na puhunan at iyon ang dapat niyang ipaglaban. Kinagabihan, lumabas si Marco.
Naglakad siya mula baryo hanggang palengke, dala ang kanyang mga gulay. Ipinapakita sa bawat tindahan ang kalidad ng kanyang ani. Hindi pera ang dala niya, kundi oras, pawis at panata. Marco, gabi na. Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Kung ayaw nilang lumapit sa akin, ako ang lalapit. Kung duda ang binigay nila, tiwala ang ibabalik ko. Tumitig, halos proud. Iyan ang negosyanteng hindi lamang nagbebenta, kundi naglilingkod. Sa bawat pinto ng karinderya, sa bawat hapag na kanyang nilapitan, iniwan ni Marco ang isang marka. Hindi bulok, kundi tapat na gulay. Ngunit sa mga kilos ni Marco, may isang lihim ang biglang sumabog. Isang vendor ang hindi nakatiis at nagbilgar ng katotohanan. Si Mario ang nagpakalat ng maling balita. Marco, hindi mo narinig sa akin ito. Pero si Mario ang may pakana. Siya ang naglagay ng bulok na gulay sa paninda mo noon. Kaya pala. Pero bakit? Hindi ba't pareho lang kaming naghahanap buhay? Sa palengke, Marco, hindi lahat pantay. May mga taong ayaw makita ng ibang umangat. Sa gabing iyon, hindi galit ang pumatak sa puso ni Marco, kundi awa. Sapagkat ang inggit sa dulo ay kumikitil ng mas maraming pangarap kaysa kahirapan. Hindi na nakatiis si Marco. Kinausap niya si Mario ng harapan sa mismong gitna ng palengke. Ang mga tao nakatingin, nakikinig. Mario, alam ko na ang lahat. Hindi kita papatulan sa paninira. Pero tanungin kita, anong pakiramdam ng manalo gamit ang kasinungalingan? Manalo pa rin ako, Marco. At sa mundong ito, hindi mahalaga ang paraan, kundi ang resulta. Hindi, Mario. Ang tunay na resulta ay ang respeto ng tao. At iyan, hindi mo mabibili. Sa katahimikan ng paligid, mas malinaw kaya sa sigaw ang mensahe. Hindi lahat ng laban panalo sa pera, kundi sa dangal. Dahan-dahan, nagsimulang bumalik ang mga suki. Isa, dalawa, hanggang muli silang dumami. Hindi dahil sa mura, kundi dahil sa paninindigan ni Marco. Marco, ikaw na ulit ang kukunin ko. Hindi ko kayang ipagpalit ang tapat sa mura. Diba sabi ko, Marco, hindi matitinag ang pundasyon kapag tiwala ang bato. Maraming salamat. Hindi ko kayo bibiguin. Sa bawat gulay na inabot, sa bawat kamay na humawak, hindi lamang paninda ang naibalik ni Marco, kundi ang mas mahalaga, tiwala. Sa pagtatapos ng season na ito ng kanyang buhay, nakatayo si Marco sa harap ng kanyang bodega. Mula sa isang baryang puhunan, ngayon ay may mga suki, may espasyo, at higit sa lahat, may dangal na hindi matitinag. Kung saan man ako dadalhin ng kapalaran, hindi ko hahayaang mawala ang halagang ito. Tiwala, iyan ang tunay na puhunan. Iyan ang tanda ng tunay na negosyante. Hindi lang nagbebenta, kundi nag-iiwan ng pamana. At sa bawat hakbang mo, hindi ka nag-iisa. Isang piso ang simula, isang pangarap ang nagpatuloy. At sa pagtatapos ng yugtong ito, nagsisimula na ang mas malaking laban. Isang laban na hindi lamang para kay Marco, kundi para sa lahat ng nangangarap. Sa bawat gising ni Marco, lagi niyang tanong sa sarili, hanggang saan kaya siya dadalhin ng baryang puhunan? Sa bodega at palengke, marami nang nakilala, marami nang nalampasan. Ngulit sa kanyang puso, may mas malaki pa siyang layunin. Hindi na lang basta gulay, isang pangarap na mas hihigit pa sa inaakala ng lahat. Hindi pwedeng dito lang ako titigil. Kailangan kong subukan ng mas malaki. Marco, sapat na ang kinikita natin.
Bakit mo pa gustong dagdagan ng panganib? Dahil hindi lang ito para sa atin, Lisa. Para ito sa lahat ng nagtitiwala. Para sa pangarap na sinimulan ko sa isang barya. Lumapit si Marco sa ilang negosyanteng kakilala at sa unang pagkakataon, pumasok sa isang kasunduan na mas malaki kaysa dati. Hindi na lang gulay sa palengke, kundi direct supply sa mga kainan at tindahan. Ngulit kasabay nito, lumalaki rin ang panganib. Marco, ang dami mong kakumpetensya sa ganitong deal. Sigurado ka ba? Oo, Antonio. Hindi ako pumasok dito para umatras. Kung ganun, asahan mong susuportahan kita. Pero Marco, tandaan mo, mas malaki ang negosyo, mas malaki ang kalaban. Dumating ang unang malakihang order. Daan-daang kilo lang gulay ang kailangang i-deliver sa tamang oras. Isang pagkakamali lang, maaaring masira ang tiwala ng mga kliyente. Rogelio, ikaw ang bahala sa logistics. Kailangan walang masira. Huwag kang mag-alala, Marco. Pero kailangan natin ng dagdag na tao. Kaya natin to. Basta sama-sama. Ngunit hindi lahat ay ayon sa plano. Sa biyahe, isang truck ang na-flat tire. Ang kalahating order nahuli sa delivery. Muntik nang mawalan ng kontrata si Marco. Marco, ano ba to? Sira ang tiwala ko. Patawarin mo ako. Babawi ako. Kahit doble pa. Marco, huwag kang sumuko. Isa lang itong pagkadapa. Sa halip na umatras, nagdoble kayod si Marco. Gumawa siya ng sistema. Mas maagang delivery, mas maayos na inventaryo, mas mabilis na komunikasyon. Unti-unti, bumalik ang tiwala ng mga kliyente. Hindi na pwedeng maulit ang nangyari. Kailangan may solusyon bago pang problema. Iyan ang pagkakaiba mo, Marco. Hindi ka lang basta nagnenegosyo. Marunong kang bumangon. Habang lumalakas ang negosyo ni Marco, mas dumadami rin ang naiinggit. May mga lihim na gumagawa ng paraan para siya ipabagsakin. Sa dilim, nagsisimula ang mga planong laban sa kanya. Marco, mag-ingat ka. May kumakalaban sa iyo sa likod. Kung sino man sila, haharapin ko. Wala akong tinatago. Isang umaga, ilang gulay sa bodega ni Marco ang biglang nabulok. Kahit sariwa pa ito kahapon, hindi ito basta aksidente. May kamay na gumalaw. Marco, paano kung mas lumala pa ito? Mas lalo tayong titindig. Hindi nila alam kung gaano katibay ang pundasyon natin. Marco, may sumira sa stock. Hindi ito natural. May gustong gumiba sa atin. Pero hindi tayo basta bibigay. Dahil sa sabotahe, muntik nang mawalan ng tiwala ang mga kliyente. Pero hindi nagpatalo si Marco. Bago pa sumikat ang araw, nagbenta siya mismo sa merkado. Harap-harapan, walang takot. Marco, sigurado ka bang sariwa to? Oo, ako mismo ang nagbantay. Kung may duda ka, babayaran ko ng doble. Ganito ka pala, Marco. Hindi mo lang ipinagtatanggol ang negosyo mo, pati pangalan mo. Isang gabi, may dumating na lihim na alok. Kapalit ng pagtigil niya sa negosyo, malaking halaga ang ibibigay. Marco, tigil ka na. Bibigyan ka ng pera. Mas malaki pa kaysa kinikita mo. Hindi ako nabibili. Ang halaga ng pangarap ko ay higit pa sa lahat ng alok mo. Imbes na matakot, lumapit si Marco sa kanyang mga tauhan at suki. Sama-sama nilang ipinakita na hindi sila basta masisira. Marco, hindi ka nag-iisa. Lahat kami nasa likod mo. Kung may laban, lalaban tayong lahat. Salamat. Ang negosyo natin ay hindi lang akin, kundi ating lahat. Unti-unti lumawak ang negosyo. Hindi lang gulay sa merkado, kundi regular na supply sa ilang malalaking restoran at tindahan. Lumalaki ang pangalan ni Marco. Ngayon, Marco, ikaw na ang hinahanap ng mga may-ari ng kainan. Hindi ko ito nagawa mag-isa. Ang bawat gulay na lumalabas dito, pinaghirapan nating lahat. Ngunit ang kalaban ay hindi pa tapos. Kumalat ang maling balita.
Dinadaya raw ni Marco ang sukat at timbang ng gulay. Isang paninira na mabilis kumalat. Marco, paano kung maniwala ang mga tao? Ang katotohanan ay hindi matatakpan ng kasinungalingan. Patutunayan natin. Hindi na nakatiis si Marco. Sa gitna ng merkado, hinarap niya ang kanyang kalaban. Bakit kailangan mong sirain ang pinaghirapan ko? Hindi ba't may lugar para sa ating lahat? Dahil habang umaangat ka, bumabagsak ako. Hindi kita kalaban. Ang tunay mong kaaway ay sarili mong inggit. Sa kabila ng lahat, dumating ang gabi na mag-isa si Marco. Napatanong siya, sapat pa ba ang kanyang lakas? Dito niya muling binalikan ang kanyang panata. Panginoon, kung tama ang ginagawa ko, bigyan mo pa ako ng lakas. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng umaasa sa akin. Sa kinabukasan, may bago siyang sigla. Imbes na matakot sa paninira, mas lalo siyang nagsumikap. Ang katapatan ay unti-unti na naig laban sa kasinungalingan. Marco, ang mga suki ay bumabalik na. Nakikita nilang tapat ka. Hindi matatalo ng dilim ang liwanag. Ito ang patunay. Lumipas ang mga linggo. Ang bodega'y napuno. Ang markado'y bumalik ang tiwala. Muli, ang pangarap na nagsimula sa ₱1 ay lumalapit sa katuparan. Marco, tingnan mo. Dati, piso lang ang puhunan mo. Ngayon, daan-daan na ang umaasa sa negosyo mo. Ang totoo, Liza, hindi piso ang puhunan ko, kundi tiwala at pagmamahal. Ngunit bago tuluyang makamit ang tagumpay, dumating ang pinakamalaking pagsubok. Biglang bumagsak ang presyo ng gulay sa palengke. Nalugi halos lahat. Takot man manggulis ito. Kung magtutuloy-tuloy ito, baka magsara tayo. Kung babagsak man tayo, babagsak tayong may dignidad. Pero hahanap tayo ng paraan. Hindi sumuko si Marco. Gumawa siya ng bagong estratehiya. Imbes na palengke, dinala niya ang gulay diretso sa mga tahanan. Unang subok ng direct delivery. Kung ayaw nilang bumili sa merkado, dadalhin natin mismo sa kanila. Marco, ikaw talaga. Kung saan may problema, gumagawa ka ng bago. Ang estratehiya ni Marco ay nagtagumpay. Sa halip na malugi, lalo pang lumakas ang kita. Mas dumami pa ang nagtitiwala sa kanya. Marco, tingnan mo. Hindi lang tayo nakaligtas. Lumakas pa tayo. Ganito pala ang pakiramdam. Ang lumaban hanggang dulo at manalo. Dumating ang araw, kinilala si Marco bilang isa sa mga huwarang negosyante sa kanilang bayan. Mula sa ₱1, ngayon ay simbolo na siya ng pag-asa. Isang parangal kay Marco na nagsimula sa maliit, ngunit lumaban ng buong puso. Ang karangalang ito ay hindi para sa akin. Para ito sa lahat ng naniwala. Sa kanyang tahimik na gabi, binalikan ni Marco ang lahat ng pinagdaanan. Ang bawat sugat, pagkatalo at tagumpay. Lahat iyon ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Minsan, hindi ko rin alam kung paano ko nalagpasan lahat. Pero ngayon, alam ko na. Dahil hindi ako bumitaw. May dumating na panibagong hamon. Isa pang kalaban na gustong kunin ng merkado. Ngunit ngayon, hindi na siya natakot. May paninindigan na siyang di matitinag. Hindi ka magtatagal, Marco. Sa akin mapupunta ang merkado. Kung tapat ka sa tao, mananatili sila sa'yo. Kung hindi, ikaw ang mawawala. Bago matapos ang taon, muling nagpanata si Marco. Hindi na lamang para sa negosyo, kundi para sa mas malawak na misyon, ang tumulong sa kapwa. Kung paano ako sinimulan ng ₱1, ganun ko rin sisimulan ng iba. Hindi lang ito negosyo, ito ay pag-asa. Marco, iyan ang dahilan kung bakit ka pinagpapala. Mula sa isang baryang piso, umusbong ang isang pangarap na nagbigay ng inspirasyon sa marami. Si Marco, ang dating nag-umpisa sa wala, ngayon ay simbolo ng katatagan at tagumpay. Ang kanyang pangalan ay kwento ng bawat Pilipinong nangangarap.
Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa tiwala, sakripisyo, at pagmamahal na iniwan mo sa kapwa. Sa lahat ng tulad kong nagkakariton, nagbabantay sa pwesto ng gulay o nagbibilad ng pawis sa palengke, huwag kayong bibitaw. Ang maliit na puhunan, kapag sinamahan ng sipag at tiwala, lalaki rin. At sa lahat na nangangarap, tandaan ninyo, kahit barya lang ang simula mo, maaari ito maging simula ng isang malaking pangarap. Ang mahalaga, huwag titigil, huwag matakot, at huwag kakalimutan kung para saan ka lumalaban. Salamat! Napanood ninyo ang pagtatapos ng isang piso, isang pangarap. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Marco, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kayong updated. Marami pa tayong mga istorya ng sipag, tiyaga at tagumpay na ihahatid mula sa hirap hanggang sa marating ang kaginhawaan. Samahan kami muli sa susunod na kwentong success na aming itatampok para sa ating inspirasyon.